Hello po, magandang araw sa lahat. Kamusta po kayo? Narito po uli ang inyong lingkod upang ipagpatuloy ang kwento ng magkaibigang aso na si Bantay at manok na si Tinay. Ang unang bahagi nito na aking ibinahagi noong nakaraang araw ay alam kong inyong kinagiliwan. At narito na po ang ikalawang bahagi, ang nawawalang mga sisiw. Isang maliwanag na umaga sa Bukirin. Dahan-dahang sumisikat ang araw sa likod ng bundok at mga hamog sa damuhan ay kumikislap na parang maliliit na diamante. Tulad ng dati, ang unang gumising ay si Tinay. Tiktilaok! Tiktilaok! Magandang umaga, malakas niyang tilaok. Unti-unting nagising ang buong Bukirin. Ang mga pato ay kumakampay sa maliit na sapa. Ang mga kambing ay naguunat ng kanilang mga paa. At sa ilalim ng bahay ng magsasaka, nagising din si Bantay. Ngunit nang makarating siya sa kulungan ng mga manok, napansin niyang tila nag-aalala si Tinay. Paikot-ikot siya sa kulungan. Ano ang problema, Tinay? Tanong niya. Malungkot na tumingin si Tinay sa kanya. Bantay, may nawawala sa aking mga sisiw. Nagulat si Bantay. Ilan? 2. Tiningnan ni Bantay ang paligid. May 8 sisiw na nagkukumpulan sa tabi ng kanilang ina. Chip, chip, chip. Hanapin natin sila, sabi ni Bantay. Agad silang nagsimulang maghanap. Pumunta sila sa damuhan. Pumunta sila sa ilalim ng puno ng mangga. Tinanong nila ang pagong na si Pilo. May nakita ka bang 2 maliit na sisiw? Tanong ni Tinay. Mabagal na sagot ni Pilo. May nakita akong 2 sisiw kahapon na tumatakbo papunta sa may bakod. Nagmadali sina Bantay at Tinay pumunta roon. Habang papalapit sila, may narinig si Bantay. Chip, chip, chip. Teka, sabi ni Bantay, narinig mo ba iyon? Oo. Sinundan nila ang tunog hanggang makarating sila sa isang maliit na hukay sa lupa. At doon nila nakita ang 2 nawawalang sisiw. Piko! Pika! Sigaw ni Tinay. Agad silang tinulungan ni Bantay na makalabas. Nang makalabas ang 2 sisiw, agad silang yumakap sa kanilang ina. Pasensya na po, Mama, sabi ni Piko. Nalayo po kami habang naglalaro, sabi naman ni Pika. Ngumiti si Bantay. Ang mahalaga ay ligtas na kayo. Mula noon ay natuto ang mga sisiw na huwag lalayo ng walang paalam. Ano ang aral ng ikalawang bahagi? Makinig sa magulang at maging maingat upang maiwasan ang kapahamakan. Yan po ay applicable hindi lamang po sa mga bata, kung hindi sa ating lahat. Hanggang sa muli, abangan niyo po ang ikatlong bahagi ng kwentong ito. Maraming salamat!